Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina unang arangkada pa lang ng noontime show na Itbulaga, bumungad agad sa atin ang napakasayang mga live audience sa studio and syempre ang mga Itbulaga hosts. At eto pa ang kinagulat ng marami sa segment po na The Age is Right. Special guest nga nila doon si Carlo Aquino. Pagkalabas nga po ni Carlo Aquino from backstage, ang dami po nagtitilian at nagsisigawan ng mga live audience ng Itbulaga. Marami ang hindi makapaniwala sa kanyang edad mga Kadabarkads, maging si Maine Mendoza hindi siya makapaniwala na 40 or 41 years old na si Carlo Aquino kasi nga po sobrang baby face mga Kadabarkads. And kanina, sinabay na din niya sa pagpapromote itong kanyang movie na now showing ngayon kasama po si Vela Padilla, A Special Memory. Kaya sana supportahan natin ito mga Kadabarkads kasi meron tayong magiging realization doon na napaka-importante ng buhay. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin itong malaking announcement ni Ma'am Christina Ignacio, ang producer po ng upcoming concert ni Jerome Ibardome. Sabi niya dito, magkakaroon daw po ng isang VIP ticket sa may pinakamagandang story behind each photo po na isinare niya po dito sa kanyang Facebook account. Ikaw, paano na bago ang routine mo mula April 9, 2025? Kwento mo na sa baba. Kung meron po kayong kwento mga Kadabarkads sa mga picture na to, pwede nyo pong isulat yan o i-comment yan sa post ni Ma'am Christina Ignacio para baka sakaling manalo kayo ng isang pre-VIP ticket para yan sa magiging concert ni Jerome by April 9. Paano nga ba nabago ni Jerome Ibardome ang buhay ng mga Jeromantics simula po nang umappear ito sa entablado ng Itbulaga? Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang kaganapan kanina sa Sugod Bahay mga kapatid na kung saan ay present and super active nga nitong si Wally Viola na para bang wala pong nangyari, 'di ba, na pambabastos sa kanya nitong mga nakaraang araw dito po sa nasugod bahay nilang barangay dyan po sa Laguna. Very professional talaga si Wally Viola pagdating sa mga ganito mga Kadabarkads. Merong mga nagsasabi na biruan lang daw po yun, biruan lang pero nakakasakit po ng damdamin ng iba, hindi ba? And kay Wally Viola pa talaga mga Kadabarkads, ginawa yun na kung saan ay isang host po ng noontime show na Itbulaga. Talagang mababatikos po yung taong gumanon kay Wally Viola. And alam nyo, marami talagang nagpo-push na Dabarkads sa sana daw ay sampahan ng kaso ang isang netizen na nang bastos at nangurot-ngurot kay Wally. Sabi nga dito sa nangyari noong nakaraan sa Sugod Bahay mga kapatid, hindi may pagkakaila na sobrang napahiya talaga si Wally Viola sa Sugod Bahay kaya dapat lang talaga siyang magreklamo at sumugod sa korte para mag-file ng kaso dahil hindi katanggap-tanggap ang mga ginawa sa kanya ng ilang residente doon. Pero para kay Wally, marahil unawain na lang niya ito at i-consider na joke. Pero hindi nakakatuwa ang joke na to, nakakahiya at nakakainis. So agree naman ako dito mga Kadabarkads na pwede siyang magreklamo, 'di ba? Itong si Wally Viola. Pero para sa akin, hindi na marahil yan palalakihin pa ni Wally Viola. Bagkos palalagpasin na lamang niya ito na para bang wala pong nangyari. Ganyan sila ka-professional sa kanilang trabaho bilang host dito po sa Sugod Bahay mga kapatid na kung saan nakakasalamuha talaga tayo ng iba't ibang klase ng tao and also iba't ibang klase ng ugali ng tao na kung saan pinipilit pong pakitunguhan, pakisamahan po ng mga Dabarkads host natin kasi yun po yung trabaho nila mga Kadabarkads. Kaya kailangan talaga ng pasensya, sobrang habang pasensya mga Kadabarkads. Kaya I'm sure si Wally Viola, palalagpasin na lamang niya siguro ito mga Kadabarkads, hindi na siya magpapayal ng kaso, hindi siya susugod ng korte,
Kasi para sa kanya, napakababaw lang nito. Pero para po sa mga supporters at nagmamahal kay Wally Viola, galit na galit talaga sila sa ginawa kay Wally Viola, mga Kadaberkads. Parang sila po talaga yung gustong magkaso kahit na supporters lang naman sila. Kasi naiintindihan ko naman, mga Kadaberkads, na hindi katanggap-tanggap yung ginawang pambabastos na yun kay Wally Viola. Kasi tumutulong na nga sila dun sa barangay, di ba? Tapos ganun pa yung pakikitungo ng ilang residente doon. Ayon nga dito sa isang write-ups, insidente kay Wally Viola sa Laguna umani ng reaksyon sa social media. Nagkaroon ng iba't ibang reaksyon online matapos ibahagi ng isang netizen ang umano'y nangyaring insidente habang isinasagawa ang segment na Sugod Bahay Mga Kapatid ng Itbulaga sa Barangay San Vicente sa San Pedro, Laguna. Ayon sa nag-post na residents din ng lugar, may ilang tao umano sa paligid na nanokso at sumigaw ng gold gold habang naroon ang TV host at komedyanteng si Wally Viola. Mayroon din umanong pagkakataon na may isang taong bumatok sa host habang nagpapatuloy ang programa. Ibinahagi ng netizen na ikinahiya niya ang naturang pangyayari dahil sa pangamba maaring makaapekto ito sa imahe ng kanilang barangay. Samantalang may ilang netizen naman ang nagsabi na maaaring bahagi lamang ito ng biruan or kasiyahan habang nagaganap ang live na segment ng programa. So ito po yung nakakalungkot na realidad, mga Kadaberkads, 'di ba? Mapapasabi ka na lamang talaga na only in the Philippines. Kasi ongoing po yung naturang programa po ng Itbulaga, tapos may mambabatok, may mangungurot sa pisngi, may sisigaw ng gold gold. So sino po ang matinong gagawa nito, mga Kadaberkads, 'di ba? Kahit na sabihing joke lang to, mga Kadaberkads, syempre nakaka-open to kay Wally Viola. Lalo na sa karamihan po ng tao, sinagaw yung mga ganon, may batok-batok pat may pangungurot. Sinong hindi po mapipiko nun? Pero sa kabila po ng ginawa kay Wally Viola, mga Kadaberkads, talagang yung pasensya niya ando doon po. Hindi po siya pumatol, hindi siya gumante, hindi po nagsalita si Wally Viola laban doon sa mga bumastos sa kanya dyan sa barangay na yan. At dito sa puntong to, mga Kadaberkads, mas hinangaan po ng tao si Wally Viola. Ang tanong nga ng marami, dapat pa bang magreklamo si Wally Viola sa ginawa po sa kanya? Dapat bang may gawin ang pamunuan ng Itbulaga sa ginawa sa kanilang host? Bakit hanggang ngayon daw ay wala pang statement ang naturang programa sa pangyayaring ito? Siguro marahil, mga Kadaberkads, hindi na po ito pinapalaki ng programang Itbulaga. Hindi na nga naman dapat pang pag-aksayahan pa ng panahon ang mga ganitong klase po ng pangyayari, 'di ba? Kasi ang mga Itbulaga host sanay na po 'yan sa mga pambabatikos, 'di ba? Katulad na lang po ng ginawa ni Angeliana nung nakaraan. So until now, meron ba tayong nababalitaan na nagsampa ng kaso ang Itbulaga? 'Di ba hindi po? So mas pinipili po ng programang Itbulaga at ng mga Dabarkads ang katahimikan kesa nga naman pumatol pa sa mga ganitong klase po ng pangyayari. Kayo ba, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.